Oh, dito tayo ha mga kababayan. Speaking of Kiko, ito, unahin natin itong kay Kiko, di ba? Oh, ito mga kababayan. Speaking of Kiko, oh, kaya nga merong nagmimiyaw-miyaw dito Kiko. Oh, doon ka lang Kiko, ang kulit mo naman. Wait lang po ha mga kababayan, wait lang. Ano yun mo ang sakit, nangangagat? Di ba? Actually mga kababayan, ito yan. Unahin natin itong kay Kiko. Ganito. Yung plano kasi ni Kiko, mga kababayan, na rally na gaganapin daw sa Forbes. No, alam nyo, yung mga homeowners ng Forbes, no, na hindi naman mga politician at yung iba dyan mga private, mga businessman, posible pong magkaso yan kay Kiko kung itutuloy niya itong paglusob niya sa loob ng Forbes Parks, no, o Forbes Park, no? Marami po siyang kakaharapin dyan. At bukod dyan mga kababayan, ito na nga ang sabi ko sa inyo. Ang maaaring kakaharapin ni Kiko na kaso ay sedisyon, ethics complaints, at tanggal bilang Army Reservist. O, ito po ha mga kababayan. Ipakita ko po sa inyo ngayon, no? Actually mga kababayan, wala pong balita at wala din pong tawag dito na sabi na lumabas na si Kiko at pumunta sa rally. Wala po, mga kababayan. Kaya sa mga nagtatanong, naku, wala. Malayo sa kaibuturan yan, mga kababayan. So ito po ang maaaring harapin ni Kiko, no, sa ginagawa niya. Ito, pakinggan po natin ha, mga kababayan. Ito okay, so ito yung first cause conduct prejudicial to the service. Okay, the rule. Congressman's words and actions carry weight, authority, and it... Ayan, ito po ang pinag-uusapan ngayon ng Congress, mga kababayan. Na kung saan, ito po, cause of action. Nako, ang dami po talagang kakaharapin ni Kiko. No, mga kababayan, ito po. Cause of action, conduct prejudicial to the service. Number 1, rule. Congressman words and action carry weight, authority, influence. Number 2, when spoken responsibly, they inspire. When they spoken recklessly, they destroy. Tapos the reality, Congressman Barsagat choose the destructive path, weaponize official platform to denigrate government at betray dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents. So, yan po ang mga rules, mga kababayan, ng isang congressman. Ngunit sa reality po, kakaiba po, mga kababayan, ang inasal ni Kiko. So dito po, influence, you know, when spoken responsibly, they inspire. When spoken recklessly, they destroy. Okay, he chose the destructive path, no? Weaponized official platforms to denigrate government, betray the dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents, no? So let's see what he's been posting. Okay? So yan. Sawa na ako sa mga beaches, gusto ko na yung mga good girl na loyal, kahit 3 lang, masaya na ako. Then you look at the pictures he is posting. Yung magawain ba yun ng matinong congressman? Next. Ayan na. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Kita ninyo. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, Kuya Matt, kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya. Tinan niyo nga itong mga pinapakita niya. Yan ba yung kilos yan ng matinong congressman? Ayan. Yan ba yung papayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Diba? Tinan ninyo. Next. Bakit may mo once man, pero wala bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun Okay? Diba? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klaseng birong ganyan diba? Pero hindi ganito You know, this is out in social media. It demeans women. And it offends me Personally So, hindi pa pwedeng ganyan Next. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na may bata dyan.
Naalala niyo yung panahon yata ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba kung sa rally lang, gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya, sa Dasmariñas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababaihan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Di ba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung ano. Oh. Di ba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to eh. Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuhin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Nako. Diba? Sabi ko nga sa inyo eh. Society, we're trying to develop good moral character in our children. Nako. This is not helping. And he is a congressman. Oh. He is using his official website Patay. to say these things. Nako. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi. Na, yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, may possibility talaga si Kiko matanggal pagka-kongresista. Ma-filean siya ng 80 complaints, baka mabawian pa siya ng power bilang Congress o kongresista. Sa totoo lang mga kababayan, sa Congress kasi, alam niyo ang Congress kasi, sabi nga ni Vice Ganda, pag pumasok ka sa legislative office, isa na dyan ang Congress at ang Senate, make sure na may alam ka sa batas. Kasi ang trabaho po dyan ay tagagawa ng batas. Legislative eh. Di ba? Alam mo, Sir Joey AB, hindi ko pwedeng ilabas dito or iharap. Bakit? Kung naririnig mo naman. Kasi bakit? Kung iharap ko dito, makapiright ako. Di walang kwenta yung aking live. Di ba? Kaya, sa totoo lang, pakinggan mo na lang, sir. Oo. Kasi kahit iharap ko dito, sir, kung hindi rin mo na naintindihan at hindi ko rin ipaliwanag sa'yo, wala rin mangyayari. Yeah? Pangalawa, mga kababayan, ito pong ipinaparinig ko sa inyo ngayon at ipinakita ko sa inyo ngayon, no? ay pinag-uusapan po dito kung ano ang nangyari sa utak ni Kiko, kung normal ba siya. Yan ang madaling salita. Normal ba siya? Dapat ba siya maging congressman? Hindi ba siya pwedeng tanggalan or tanggalan ba siya ng license bilang kongresista? Yan po ang pinag-uusapan dito, mga kababayan. No? At lalo ngayon, diba? Yung ginagawa nila, alam nyo ang kakaharapin po ni Kiko dito, sedisyon. Yung paglaban sa government, diba? Pagtataksil. Ano pa? Hindi, masakit ang loob ko, hindi mahita ulo ko. Sakit ng anak ni PD ito eh. Alam niyo, tinan niyo yan. Sige, go. Yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Diba? Ito nga tayo. Ang daming binabatikos dito dahil mga ganyan, tungkol sa pera. Tapos ganyan, papayagan namin yan. Dahil he is not well. Siguro, kung gawin niya ng iba, bakit pinalusot niyo yan? Kami, hindi niyo ginaganyan. Highest paid careers. Politician. Ano yung sabi niya? Ako yan, parang ganun. Highest paid career. Politician. Yun, pakikita niyan. Highest paid daw. Now, okay, nakakatawa. Lagay mo na, sige, yung maraming naniniwalang ganyan. Pero congressman siya eh. Di ba? Kung siya walang kasalanan, bakit sinasabi niya yung tatay niya ganyan? Sinasabi niya yung nanay niya ganyan? Sir Jeffrey Tison, hello po. Kinausap namin ng nanay, sabi niya, hindi ko makontrol yung bata eh. Nako! Kung sana, sinuway na lang ng nanay at tumigil na sila at ilalagay niya sa maayos yung kanyang mga post na hindi naman nakaka-insulto sa kababaihan natin. Hindi daw masaway. Kababayaan namin. Kinausap daw ni Congressman Puno ng Antipolo ang nanay. Sabi daw ng nanay, hindi daw makontrol ang bata. Nako po, yan na ang problema. Baka spoiled. Di ba? Wala daw magagawa, but somebody has to discipline this boy. We cannot allow this to be propagated as if it is normal. Di ba? Next. Ito. A member shall act at all times in a manner that reflect credibility on the House. Ito kasi mga po. The use of official verified Facebook page to disparage government. Okay? Because, in other countries, they will look at the official
Facebook pages of legislators. Tama. You will get somebody from the United States, from Europe, people in the finance sector of their respective financial institutions. I-research nila yung Pilipinas. Ano ba yung mga congressmen sa Pilipinas? Lalabas yung mga sinasabi niya. Oo, kasi sa totoo lang mga kababayan, dapat talaga lahat ng mga opisyalis ng government or government official, dapat meron tayong mandate na tinatawag, 'di ba? Dapat meron tayong kasi 'di ba bago ka manalo, manumpa, 'di ba meron kang code of conduct, code of ethics. O halimbawa, abogado ka, 'di ba may code of conduct ka, may code of ethics ka. Sa Congress ganyan din, sa Senate ganyan din. So ngayon mga kababayan, kung hindi mo susundin yung code of conduct at code of ethics na pinanumpaan mo sa iyong mga salaysay nung ikaw ay nanalo, di ba? May hinahawakan ka, obey the law, being government official, the rules and regulation in the government, di ba? May mga ganyan-ganyan. So kung hindi mo susundin yan, dapat matanggal ka talaga. Kasi di ba, example ko sa inyo, di ba pag merong pageant, yung mga beauty pageant, yung mga Miss Universe, Miss Grand, di ba? Di ba pag hindi mo nasunod yung duty mo as a Miss Universe, di ba tatanggalin ka? Di ba papalitan ka nung second runner-up? May ganyan mga kababayan. Ma'am Miriam Suzuki, hello po. Ma'am Helen Milan, hello po. Di ba? May mga ganyan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, malaki po ang problemang kakaharapin ni Kiko. Tad-tad po siya dito. Hindi lang kaso, matanggal pa siya pagiging kongresista. Kasi iba nasisira ang hanay ng mga kongresista na mga mababait, no? At mga matitino, maliban na lang sa mga buwaya. Hindi ko naman sinasabi na malinis ang kongres. Marami pong kongresman na magnanakaw. Yun po ang totoo. Problemado na nga tayo sa mga kongresistang kawatan, dadagdagan pa ng isang kongresistang may something. Di ba? Hindi na nga natin masugpo-sugpo yung problema ng pagnanakaw nitong mga kongresista, dadagdagan pa ng panibagong may something. Di ba? Ay, Diyos mio, Marimat. Ay, nako. Di ba, Ma'am Tricia de la Cruz? Sa totoo lang, marami, di ba? Dapat bago ka manalo, di ba, may panunumpaan ka na code of conduct, code of ethics, bilang isang kongresista, bilang isang mayor, bilang isang governor, bilang isang senador, bilang isang president, di ba? Kahit nga chairman di ba? May mga pinanumpaan ka. Ngayon, ang problema lang ay hindi sinusunod. So anong dapat gagawin? Yung mga magnanakaw sa Congress hindi pa marisolba, dadagdagan pa ng may problema sa isip. Kaya nako. So it causes damage not just to the people around him, not just to his family, not just to his party. It causes damage to the country and society as a whole. Di ba? Tapos ito, good news, mapapalitan si Speaker Romualdez. This week, bad news, si Sandro ang magpapalit. What is this? Di ba? Nagpakalat pa fake news. Diba? Yan ba matinong... Ewan ko, marami nag-aawat sa partido namin. Pero kami mga siguro may edad na kami talaga. We see trends in society. Kami, lahat kami dito na nandito ngayon nakikita ninyo. Mahaba na yung serbisyo namin sa gobyerno ko. May nakikita kayo dito, nakaslip sa entablado ito, na pwede nyo batikusin or you can criticize the behavior of any congressman here. These are the most upright congressmen that we have here in Congress. They're the most experienced. They're the most knowledgeable. Ito kasi mga kababayan, ganito kasi. Sir Ken, 50% daw ang vlogger sa tax. Ano daw? Sa tax, sabi ni Tito Soto, 50% ang tax. Hindi lang 50, ma'am. Napakalaki. Yung income tax ko pa nga lang at yung sarili kong tax sa bayan, pakalaki. Totoo lang. Hindi lang 50. Nasa mga 70, 80 pa. Ngayon mga kababayan, ito na nga ang sinasabi ko. Mahirap kasi, mga kababayan,
mahirap kasi na, halimbawa, ito din sa mga butante, lalong-lalo na dyan sa Cavite. Lalong-lalo na sa Cavite, mga kababayan. Ganito yan. Kung binoto ninyo si Kiko, kasi ang tatay niya noon ay isang kongresista at ang nanay niya ay isang mayor, problema nyo na po yan. Problema nyo na yan. Bakit? Kasi ganito po kasi ang nakasanayan ng tao. Ganito ang nakasanayan ng tao. Kahit wala kang kwenta, kahit may something ka sa utak, pag nakita nila na mayor ang nanay mo, congressman ang tatay mo, mananalo ka. Yan kasi ang sakit ng mga butante. Yan ang sakit ninyo. Yan ang sakit ninyo. Nakita kasi ninyo, katulad ni Manny Pacquiao, example ko, magaling manuntok. 8 World Division Champion, binuto mong senador. Nung nasa Senado, anong nangyari? Kita nyo, Robin Padilla, binuto ninyo kasi number 1 pinakamagaling na action star. Nung nanalo pagka-senador, anong nangyari? Yan kasi ang mahirap sa mga butante. Iwasan nyo yan. Itigil nyo yan. Hindi maganda yung ganyan. Katulad kay Sara, ang tatay niya presidente. Tumakbo siyang vice president, binuto ninyo. Bakit? Kasi na-influensyahan sa power ng kanyang tatay. Kasi kahit wala siyang ginawa, nanalo. Bakit? Presidente ang tatay Yan ang masakit sa mga butante. Yan ang masakit. Di ba? Pangalawa, katulad kay Baste. Presidente si Digong, Vice President si Sara, tumakbo si Baste. Tinanong niyo ba kung anong ginawa ni Baste noon bago nag-mayor yan? Kung ano o gaano ka basagulero sa Davao yan? Tapos nagulat na lang tayo, nanalong mayor. Ang tanging ginagawa ni Baste noon, inom, videoke, surfing, gala. Tapos noong 2022, tumakbong mayor, nanalo. Kasi presidente ang tatay. Kita nyo yan, si Baste. Ang tatay kongresista, ang mama mayor. Nanalong congressman. Bakit? Kasi ma-influence Pero pag tinanong mo anong ginawa, nga. Anak nga ni Pulong Walang educational attainment. Naging congressman. Kita nyo yan? Kaya sa sunod sa 2028, bilang aral, kung walang nagawa sa inyong lalawigan, kung walang proyektong naipatayo, huwag yung iboto. Hindi porket anak ni Revilla, anak ni Binay, anak ni Cayetano, anak ni Marcos, anak ni Duterte, iboboto nyo na. Diba? Mahirap. Iwasan nyo yung bumoto ng ganyan kasi kayo din ang magsasuffer niyan. Sabi ko nga sa inyo, porkit ba nagbigay ng 5 kilong bigas, ibubuto nyo na? Porkit ba nagbigay ng 10 dilata, ibubuto nyo na? Do you think pag nanalo yan sa loob ng 6 na taon yung paninilbihan, 3 taon yung uupo bilang mayor, 3 taon yung uupo bilang congressman, do you think yung 5 kilong bigas, ma-divide mo yun sa 3 taon? Diba? Mag-isip-isip kayo bago kayo bumoto. Kasi tignan nyo ang consequences ng binoto ninyo. Hindi porket nagbigay ng 5 kilong bigas yan at 10 pirasong spam, ay iboto nyo na. Walang kinalaman sa ekonomiya yung bigas at spam na binibigay nila. Kasi pag nanalo yan at hindi gagalaw yan at puro lang kabulastugan ang gagawin yan, walang mangyari sa inyong lalawigan. Di ba? I-divide mo yung 5 kilong bigas sa loob ng 3 taon. Kaya nyo i-divide yung 5 kilong bigas sa 3 taon yung kabulastugan? Diba? Hindi porket nagbigay ng 1,000, iboto mo na. Putang ina, pag nanalo yan, yung 1,000 mo hindi mo kayang divide yan sa loob ng 3 taong pag-upo nila. Diba? Kita ninyo. Iboto mo kasi anak ni Digong. Nung nanalo si Sara, anong nangyari? Nga.
Iboto mo kasi anak ni Digong. Nung nanalo si Pulong, anong nangyari? Nga. Iboto mo kasi nanalo anak ni Digong, si Baste, naging mayor, anong nangyari? Nga. Diba? Iboto mo kasi taga-Tagig yan Cayetano, nung naging senador, anong nangyari? Nga. Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. O, tignan nyo. Binoto mo kasi anak ni Barsaga na congressman, anak ni Barsaga na mayor. Ngayon si Kiko. Anong ginawa sa Congress? Nga. Kasalanan nyo yan. Kayo naman bumoto niyan. Hindi naman kami taga dyan. Kaya kung nanggugulo yan ngayon, nga. Di ba? Yun ang problema. Nako. Ako, mga kababayan, sabi ko sa inyo, yung kakaharapin pong kaso ni Kiko, patong-patong po. Sedisyon, ethics complaint, tapos magkakaso pa kung sakaling pumasok sila ngayon sa Forbes Park. Magkakaso pa ang taga Forbes Park niyan. Naku, private yan private village ang Forbes Park. Hindi yan public hindi yan public pasukan. Pribado na lugar yan. Ito mga kababayan. Ito, Forbes Now. Rally. Search natin para makita ninyo. Ayan. Bantay sarado ang Forbes, mga kababayan. Hindi sila makapasok yan. Diba? Wala. Ang Forbes, wala pong nakapasok sa ngayon. No? Hindi sila pinayagan. Walang nakakapasok sa loob. May mga security, may mga pulis. Ina-update ko lang po kayo. Wala pong nangyaring rally sa loob. Diba? Hello, good evening everyone. Kung sino man yung pupunta ng Forbes Park tonight, 10 p.m. Yung mga nandun sa rally, kung may kilala man kayo na nag-share ng live na mga nagpunta doon, paki-share naman para mapanood namin. Maraming salamat. Humihiling ng mas mahigpit na security sa kanilang asosasyon ang mga residente ng exclusive village na Forbes Park sa Makati. May magaganap kasi na rally laban sa korupsyon sa Sabado, September 13. At pangamba nila na lulusubin ang kanilang subdivision. Nako. Sabi naman ng management ng katabing Manila Polo Club Townhouse, walang dapat ikabahala ang mga residente dahil aware sila sa sitwasyon at gumagawa na sila ng mga hakbang para sa dagdag na seguridad. Nako. Gustong maiwasan ng mga residente ang gulo gaya ng mga protesta sa Nepal at Indonesia. Sa totoo lang mga kababayan, itong Forbes, talagang puprotektahan ng gobyerno yan. Puprotektahan yan ng seguridad. Bakit? Ganito yan, mga kapulisan at mga kasundaluhan. Bakit? Kasi yung Forbes, mga kababayan, lahat po na nagpapayaman sa ating ekonomiya, dyan nakatira. Di ba? Dyan po nakatira. Kaya sa totoo lang mga kababayan, talaga pong hihigpitan ng mga otoridad yan. Kasi once na ginalaw nyo ang Forbes, babagsak po ang ating ekonomiya kasi halos lahat ng mga namumuhunan, mga foreigners, mga negosyante, nandyan nakatira. Pag yan magsialisan, pag yan magsilipatan ng sila ng ibang bansa at doon mag-invest, babagsak po ang ating ekonomiya. Kaya sa mga politician po na nag-iisip na lusubin nyo yan, isipin nyo po yan. Hindi po yung rally ninyo para sa pansarili nyo yan, hindi yan para sa bayan. Kasi bakit? Once na nilusob nyo yung Forbes, at ang Ayala, babagsak ang ating ekonomiya. Totoo yan. Kasi yan po ang mga high-end exclusive subdivision. Diyan po kasi nakatira lahat. Yung mga negosyante at mga investor sa ating bansa. Pag once na yan ay nilusob at masira, bagsak ang ating ekonomiya. Maniwala kayo sa akin. Hindi po solusyon dyan ang pagbaba ni Marcos at ang paglusob nyo. Kasi kahit sino ang maging presidente sa ating bansa, yung mga negosyante na yan, nagninegosyo lang yan, hindi yan nakikisali sa mga politiko. Kaya kung ano man ang galit ninyo sa politika, politiko ang tirahin ninyo, hindi yung lugar ng mga nag-i-invest
Masisira yan. Mapipilayan yung ating bansa. Tandaan ninyo ang isang bahay. 4 ang haligi niyan. Pag napilay ang isa niyan, tatagilid ang bahay. Ganun ang mangyari sa ating bansa. Tandaan nyo yan. Ang Forbes, ang puso ng Pilipinas. Nandiyan nagsimula ang heart, no? Or ang economic. Pag bumagsak ang isang haligi sa bansa, malamang sa malamang, tatagilid ang bahay. Tatagilid ang bansa. Pag bumagsak ang haligi, bumagsak ang seguridad, putang ina, pulutin tayong lahat sa kangkungan. Kaya kayong mga sumasama sa rally, isipin ninyong mabuti yan. Yung pag-rally-rally ng mga politisyan na yan, sila ang makikinabang dyan, hindi kayo. Kasi kahit sumama kayo sa pagrarally dyan, sila nagkaroon ng posisyon at yumayaman, kayong mga sumama sa rally, ewan ko lang kung makatanggap kayo 500 per head. Di ba? Wala kayong mapapala dyan. Di ba? Puso ng ekonomiya ang Forbes. Nandyan lahat nakatira, ang mga negosyante at mga investor. Di ba? Pag nawasak yan, pag pinasok nyo dyan, nagkakagulo, nag-alisan lahat ng mga investor sa Pilipinas. Do you think tatakbo pang ekonomiya natin? Tapos ngayon sasabihin nyo, pababain nyo si PBBM para magbago ang ating bansa? Hindi ikakabago sa ating bansa ang pagbaba ni Marcos. Ingatan ninyo ang resources, ingatan ninyo ang yaman ng ating bansa. Kasi ang politisyan napapalitan. Pero yung yaman, hindi mo mapapalitan pag nawala yan. Take note. Heart of the economic is Forbes Park. Diba? Pag nabutas yung Forbes, pag nawala ang mga investor dyan, yung mga malalaking tao, mga bilyonaryo, mga tycoon, good luck. Good luck ang ating bansa. Pilay. 4 ang haligi ng bahay. Pag naputol ang isa, tatagilid yan. Mawala ang seguridad, tumba, sa kangkungan tayo pupulutin lahat. Isip-isip mga relihista. Yung mga sinamahan yung politiko, may mga sahod malalaki, milyon kinikita niyan. Kayo na mga mga trabahante, pag pinilayan ninyo yung mga may-ari ng pinagtatrabahuan ninyo, mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng kita, sabay-sabay kayong magugutom. Tandaan nyo yan, lahat ng mga trabaho ninyo sa Pilipinas, yung mga may-ari ng pinagpatrabuhuan ninyo, nasa Forbes nakatira. Diba? Nasa Forbes nakatira yung mga pinagtatrabahuan ninyo. Nandyan yung mga may-ari ng call center, na may-ari ng Jollibee, McDo, Chowking, Mall, mga Pure Golds, o SM, nandyan lahat nakatira. Pag pinilay nyo yan, withdrawin lahat ng pera niyan, wala kayong trabaho kinabukasan. Mga bobo kayo. Rally kayo ng rally, hindi nyo iniisip ang consequences niyan. Pag nilusog nyo yung Forbes, sa tingin ninyo may trabaho pa kayo pag nawala yung mga negosyante na yan. Diyos ko. Ay nako, ewan ko sa inyo, ang bubobo ninyo. Naniniwala kayo sa mga nagrally-rallying politisyan? Yung mga politisyan na yan, kahit matanggal yan sila sa posisyon, may mga pera nang nanakaw yan. May mga perang naipon yan. Kayong mga sumasama sa rally, magkano lang kinikita ninyo? Pagkatapos nyo mag-rally dyan, balik kayo trabaho pagkabukas. Tapos hindi nyo iniisip, yung sinira ninyo yung mga bahay ng mga milyonaryo dyan, mga bilyonaryo, yan yung mga nagmamay-ari ng mga pinagtatrabahuan ninyo. Di ba? Porkit ba hindi suporta kay Sara ang mga negosyante, kaya sisirain ninyo? Porkit ba ang lahat ng businessman sumuporta kay Lenny, kaya titirahin ninyo ang mga businessman? Yan naman talaga ang totoo. Noong eleksyong 2022, gusto ko lang ipaalam sa inyo, lahat po ng negosyante pumabor kay Lenny. Hindi kay BBM at kay Sara. Si Ramon Ang lang ang pumabor kay BBM. Kaya titirahin nila ngayon ang Forbes Park kasi nandyan ang mga negosyante. Sa tingin ninyo, pag bumagsak ang ekonomiya natin, anong mangyari sa ating bansa? Ngayon, alam nyo na. Noong 2022 election, lahat ng negosyante nakasuporta kay Lenny. Walang kay BBM, si Ramon Ang lang. Kaya ngayon, pinag-initan nila ang Forbes Park. Kasi hindi sumuporta. Ngayon,
Pag bumagsak yung Forbes, anong mangyari sa ekonomiya natin? Di ba? Kayo din maghihirap. Kayo ang mawawalan ng trabaho. Yung mga politician na sinasamahan nyo dyan sa rally, wala yan. Kasi tumatanggap ng mga kickback yan. Mga buhaya yan. Mas mahaba pa yung panahon sa pag-rally ng mga politician kaysa magtrabaho bilang politician. Kita nyo yan? Diyos ko. Dito tayo. Sunod. Mga kababayan. Ito yung sunod ha. Huwag kayong magulat ha sa ipapakita ko ngayon. Ulitin ko sa inyo ha. Ang Forbes, puso ng economic yan. Pag bumagsak ang Forbes, mawala lahat ng investors, mga negosyante at mga tycoon na namumuhunan sa ating bansa. Yang mga nagrarally, mga putang ina ninyo, lahat kayo mawala ng kakainin. Mark my word. Yung trabaho ninyo, Jollibee, Chowking, McDo, malls, grocery stores, lahat ng mga nagmamay-ari ng pinagtatrabahuan ninyong everyday, pinagpupuyatan ninyong everyday, nandyan nakatira lahat sa Forbes. Diba? Pag yan nilusob ninyo, pag na-trigger yan, magsilayasan yan sa ating bansa. Wala kayong trabaho, sabay-sabay kayong magutom, tanga. Hindi kayo tutulungan ni Sara, hindi kayo tutulungan ng mga DDS. Pag nagsialisan yan dito. Diba? Yun ang totoo. Ito yung sunod, mga kababayan.